soul. When I am feeling down, I know you're always near. Yung sa akin po yung natutunan ko doon sa first training na naganap ngayon, kung paano namin i-approach yung mga tao, share namin ng word of God, kung paano namin mai-deliver ng maayos. Yung experience po siguro super saya, super nag-enjoy po kami ng mag-training ng evangelism. Tapos ayun po, super excited na po kami na medyo kinakabahan. Makikita ng personal na short. Si Kristo ang nagsasalita. Makinig ka. Nakatuyo ako sa may pinto at kumakanta. Dali lang. Ano po siya? Ibig sabihin, sarili ko sa responsibility. At itong Hold my soul. Oh, when I am feeling down, I know you're always near. Ang natutunan ko ngayon is kung paano mag-share ng gospel sa mga ibang unbeliever, lalo na kung paano rin makipag-approach sa ibang tao. Makuha yung mga loob nila and then ma-share yung mga salita ng Diyos yun. Jesus, you are the everlasting God. You give me hope, give me strength, give me joy. Alam niyo, ginagawa ko ito ngayon. You are worthy of praise. Pwede mo mamakas ng patipas. You Ako nga pa ba si Ana? give me hope, give me strength, give me joy. Ito po, narinig niyo na po ba ang apat na tungkol? For the night, you will Ito po, break maganda. every chain. You are Nakatulong ba ang pag-evangelize mo para magkaroon pa ng mas malalim na relasyon sa ating Diyos? Oo, nakatulong siya ng marami kasi kung ano dinanas niya nung una, pinag-create siya ng mundo na hindi siya in-accept at tinatawag pa siyang mga sinungaling. Ayun, mas malalim yung pagrelasyon ko sa Diyos kasi nakapag kami ng evangelism. Ano yung masasabi mo sa iba upang mahikayat sila na maging katulad mo? Masasabi ko lang na yung pag-evangelize, hindi to para sa atin. Para to kay God at para din to sa mga taong ni-evangelize natin kasi sa paraan na yun, pag in-evangelize natin sila, maliligtas sila. Dahil in-evangelize natin sila, natutuwa din ang Lord. Kaya ang mangyayari, magiging 2-in-1 yan. And all my days I will honor you. For all my days I will live to proclaim your holy name. Jesus, you are the everlasting God. You give me hope, give me strength, give me joy through the pain. You are the light for the night. You will break every chain. You are the way, truth and life. You are worthy of praise. Jesus, you are alive. You give me hope, give me strength, give me joy through the pain. I know you're in control. You always hold my soul. When Yo, I am what's up mga feeling heart? down, Ngayon, mag-interview tayo ng mga nag-evangelize. Ngayon. despite what I Yo, what's up mga heart? Ngayon, mag-interview tayo ng mga kabataan na nagwagi sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Kaya, tara na, let's go! Ang naitulong na evangelism sa relasyon mo sa Diyos. So, isa po sa mga bagay na natulong sa akin ng evangelism sa personal na relasyon ko sa ating Panginoon is mas lumalim pa ako personally kasi simula nung training namin is tinuruan kami ni Kuya JR na kung paano namin i-handle yung mga tao or yung mga strangers na makakausap namin. At lalong nag-go yung spiritual maturity ko and yung ko sa kanya. Yung spiritual life ko, lalo pa na ngayon na nakapag-evangelize na ako, parang alam ko na sa sarili ko na kung kaya kong gawin yun, kaya ko bang mag-aim ng higher para mapakilala siya.
Mas lumalim yung faith ko kay God na hindi lang pala dapat tayo pupunta sa church, dapat nagbabahagi din tayo ng salita niya. Ano ang naramdaman mo nung unang nagbahagi ka ng ebanghelyo? Kinabahan ako, and normal naman to para sa atin na kabahan pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And on the other hand naman, may positive nangyayari na kung saan na-boost yung confidence ko. And at the same time, natuto ako kung paano mag-approach sa mga tao. Marami po akong natutunan sa 2 days training. Although hindi po ako nakapag-evangelism mismo. Marami po akong natutunan like yung pong ginawa ni Jesus para po maligtas po ako. Tapos po, mas lumalim po yung parang relationship ko po sa kanya kasi even though po napakamakasalanan ko na po, like parang wala na pag-asa pero nandun si Jesus para po magkaroon po ako ng relationship kay God. Kung naitulan ng evangelism sa relasyon mo sa Diyos? Mas lalong lumawak tsaka lumalim yung kaalaman ko patungkol sa Kanya tsaka naramdaman kong mas nag-grow yung pananampalataya ko sa Kanya kasi yun nga, ginabayan niya ako na nakapag-share ako sa ibang tao. Pag nag-evangelize ako, hindi ako kinakabahan kasi alam ko na meron akong tatay na magbabantay sa akin, meron akong God na magpoprotekta sa akin at meron siyang ibibigay sa akin na tamang tao upang hindi ako mawala ng kumpiyansa sa sarili ko na galing sa kanya. Realize ko na hindi lang pala ako yung anak ng Diyos. Kailangan ipamahagi ko rin yung salita niya para maging anak din sila ng Diyos na parang kinikimkim ko lang sa sarili ko yung kaligtasan. Gusto ko rin na sila din yung maligtas, hindi lang ako. So, Doon sa training na yon na 2 araw kami nag-training is nakakasigurado naman din ako na marami akong natutunan, marami akong na-reflect ng mga bago and mas nag-improve pa yung pag-evangelize namin and yung personal na relasyon ko sa Panginoon ay mas lumalim pa siya kasi mas nakilala ko si Lord at ang sarap lang sa pakiramdam na kung paano i-share si Lord kasi grabe si Lord sa buhay natin. So yun po. Anong masasabi mo sa iba para hikayatin sila sa pagbabahagi ng kaligtasan ni Jesus? So, yung masasabi ko lang po na sa mga natatakot po na i-share po yung si God po or si Jesus Christ po sa buhay po natin is, wag po tayong matakot kasi po nung na pinagtatanggol po tayo ni Lord or niligtas niya po tayo sa mga kasalanan natin is hindi siya nahiya. Kumbaga parang buong puso niya pong ginawa yun. Buong puso niya po tayo niligtas and ganun din po kapag i-share din natin si Lord sa mga ibang tao. Hindi naman laging magiging perfecto yung pag-share mo pero ang binabase ng Panginoon is kung paano mo siya i-share doon sa tao na yon at yung puso mo doon sa pag-share mo sa Lord. Doon, maging ganun din tayo na maging matapang tayo pagdating sa Lord kasi naging matapang din si Lord sa atin. Yan po. Anong masasabi mo sa iba para hikayatin sila sa pagbabahagi ng kaligtasan ni Jesus? So yung maibabahagi ko lang sa mga kasamaan ko sa simbahan na hindi lang dapat tayo maging design sa church. Kailangan lumabas tayo, mag-evangelize. I-allow nila si Lord na kumilos sa buhay nila. Hindi yung magdadepend sila sa sarili nilang knowledge. Huwag silang mahihiyang magbahagi ng salita ni God. And lagi po tayo magtiwala kay Jesus. Andyan si Jesus para i-guide tayo kasi kasama niya tayo. Lagi niya tayong kasama. And as long as we have faith in Him po, magagawa po natin yung mag-share ng kaligtasan. Huwag silang mahihiya, lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mas maging proud sila kasi naibabahagi nila yung salita ng Diyos. Make sure na ready po yung heart natin, yung faith natin, yung mind natin para hindi tayo ma-shaken agad. Kasi si Lord yung mag-guide sa atin and hindi naman tayo mag-share ng ng basta-basta lang, ng walang guidance ng Lord. Siyempre mag-seek din tayo ng help kay God sa pag-share natin. Huwag niyong ipagtamot yung gospel, yung pinigay sa atin. Kasi nung binigay naman siya sa atin, binigay naman siya wholeheartedly. Kaya gawin din natin sa iba. Kasi hindi lang dapat tayo yung maliligtas. Kailangan sila rin dapat. Pag nasa church lang tayo, nakadesign, nakaupo, nakikinig, parang wala lang sa atin. Pero kapag ibinahagi natin ito na nasa labas na hindi nakakakilala sa Diyos, pinapamahagi natin yung kanyang salita at dun siya natutuwa. Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Diba?